Yung ilan nga sa mga katanungan sa One Piece nasagot na sa chapter 1099. Ano-ano ba itong mga tanong na to? Bali yan nga yung pag-uusapan natin sa video na to. At ito na nga yung continuation ng chapter review natin para sa chapter 1099. Dito nga i-review natin yung mga pangyayari sa naganap na chapter na to. At para umpisahan nga itong topic natin syempre unahin na natin itong pinaka-obvious. At ito nga yung pagre-reveal na itong si Queen Dowager Connie pala in fact na talagang reyna ng Sorbet Kingdom. At unlike nga sa prediction natin na related ito kay Kuma, since kamukha nga siya ni Bonnie, in reality nga talagang kamukha lang niya si Bonnie at hindi siya related kay Kuma. So nasagot nga nito yung tanong kung bakit kinilala si Bonnie na Queen Dowager Connie nung time na pumasok siya sa Merijoa. Sa part naman ni Belo Betty disconfirms na siya nga itong babae na to nung ni-reveal yung unang mga miyembro ng Revolutionary Army, since nabanggit nga niya na gusto niyang maging commander ng East Blue. At currently nga itong si Belo Betty ang indeed na commander ng East Blue para sa Revolutionary Army. Bukod pa nga dyan na-reveal na din sa chapter na to kung kailan ba exactly napunta itong si Ivankov sa Impel Down. At ito nga 4 years ago pala o 2 years bago magkaroon ng Marineford War. So bakit tayo nag-come up sa 4 years ago? Bali dahil nga yan sa sinabi ni Dragon na yung laboratory daw ni Vegapunk nagkaroon ng aksidente at kinailangan daw nito na magbago ng lokasyon. At since alam naman natin na 4 years ago yung event na to sa Punk Hazard, ito nga yung magkokonekta sa statement na to ni Dragon. Meaning kung 4 years ago na itong event na to, 8 years old na si Bonnie nung time na to. At 2 years pa lang naglakbay si Kuma sa iba't ibang parte ng mundo para lang humanap ng gamot o ng doktor para sa disease ni Bonnie. Ibig sabihin din around 4 years ago naging isa sa 7 warlords itong si Kuma. At ang interesting nga dito around this time rin, which is 4 years ago, tumanggi din itong si Portgas de Ace sa posisyon ng pagiging warlord. Hindi kaya si Kuma ang pumalit sa pwesto ni Ace para maging isang warlord? Anyway, dahil nga sa napag-uusapan na rin natin si Jewelry Bonnie, marami nga ring tanong ang nasagot sa chapter na to na nakapalibot sa karakter niya. Gaya ng sinabi niya na nakapunta na siya sa Egghead Island at ang alam daw niya iba pa yung appearance neto, which is tama, since pagpunta nga nila ni Kuma dito hindi pa ganito yung appearance na similar sa nakita nating Egghead Island, same as Vegapunk, na ang pagkakatanda daw niya sa appearance neto malaki ang ulo niya, which is nakita naman natin na nung una niya tong makita hindi pa siya nakakakain ng devil fruit. At speaking of devil fruit ang isa nga sa tanong ng marami paano nakain ni Bonnie yung devil fruit niya, since alam naman natin na naka-quarantine siya sa simbahan, di ba? May mga nagsasabi nga na possible daw na dala ito ng matatanda or even na dala ito ni Gyogo, since sa last chapters nga nakita nating nagdadala siya ng pagkain kila Kuma. Pero kung ako nga ang tatanungin sa tingin ko na galing ito kay Genie mismo. Yes guys, pwede ngang ito yung nakain na devil fruit ni Genie, since may history na nga yung mga celestial dragons na pinapakain nila ng devil fruit yung mga nagiging slaves nila, gaya na lang ng Boa Sisters. Kaya pwedeng taglay na ni Genie itong devil fruit na to. At dahil nga sa namatay siya sa mismong simbahan kung nasaan ngayon si Bonnie, pwedeng dito mismo na reincarnate itong devil fruit na to, kaya nakuha ito ni Bonnie. Anyway, speculation lang naman yan. Ngayon mapunta naman tayo sa isa pang obvious o ang pinakakapansin-pansin na ipinakita sa chapter na to. At ito nga yung mga lugar na pinuntahan ni Kuma na alam naman nating dito niya rin pinapunta itong buong Straw Hat Pirates during Sabudi Archipelago Arc. So base nga sa description ng mismong devil fruit ni Kuma na Nikyu Nikyu no Mi, it repels anything daw via user's post manifested permanently. Meaning kung ano yung i-manifest na lugar ni Kuma doon mapupunta itong ire-repel niya. Kaya nga during God Valley incident napunta itong grupo nila Kuma sa Sorbet Kingdom nung time na nakain niya na itong Nikyu Nikyu no Mi, since ito pa nga lang yung alam niyang lugar bukod sa Merijoa kung saan siya naging slave. Bale ngayon nga nabigyang kasagutan ni Oda yung pagpapapunta ni Kuma sa Straw Hat Pirates sa mga specific na lugar na talagang nagfi-fit sa kanila. At dahil pala yan sa napuntahan mismo ni Kuma itong mga
mga lugar na to. Actually sa buong flashback nga ni Kuma magigets na kagad natin yung relevance ng pagpapapunta niya sa bawat miyembro ng Straw Hat Pirates. Gaya for example ni Nico Robin. Saan niya ba dinala si Robin during time skip? Diba sa Revolutionary Army? So bakit dito? Dahil nga sa may knowledge itong si Kuma na itong si Robin ang pinaka-importanting miyembro ni Luffy, since nakakabasa nga ito ng mga poneglyphs, dinala nga niya itong si Robin kung saan siya pinaka may tiwala. At yan nga sa kinikilala niyang pamilya na Revolutionary Army. At it makes sense nga ito sa part ni Robin. Dahil nga sa naturally kalaban ng Revolutionary Army itong world government, alam nga ni Kuma na mapoprotektahan si Robin sa Revolutionary Army. Sa part naman ni Zoro dahil nga sa na-impress sa kanya itong si Kuma during Thriller Bark arc, pinriority nga ni Kuma na papuntahin siya kay Mihawk. Since alam nga niya na mag-grow si Zoro dito at yung gusto niyang maging, which is yung maging pinakamagaling na swordsman, makakasama niya na. Kay Sanji naman although pinagtatawanan nga natin siya during time skip, since unlike nga sa mga kasamahan niya na talagang saktong-sakto yung mga pinuntahan nila, siya nga napunta kay Ivankov. Bali ngayon nga parang medyo maiiba na yung tingin natin dito. Dahil alam naman natin na si Ivankov ang pinakamatagal niya ng kilala at pinakamatalik niyang kaibigan. In fact, siya pa nga ang nag-recruit sa kanya para masama kay Dragon sa Revolutionary Army. At dahil nga sa bukod kay Zoro, na-impress din itong si Kuma sa ginawa ni Sanji during Thriller Bark arc na nag-step up para sa captain nila, dinala nga niya itong si Sanji sa pinaka-pinagkakatiwalaan niya. At dito nga yan sa Kambaka Kingdom kay Ivankov mismo. Alam nga ni Kuma na lalakas si Sanji dahil kay Ivankov. Ngayon itong si Luffy naman dinala nga niya sa Amazon Lily hindi dahil kay Boa Hancock, bagkos dahil kay Silver's Rayleigh. Sino pa bang mas karapat dapat na mag-training sa susunod na magiging hari ng mga pirata? Syempre sa kanang kamay na ng dating Pirate King, 'di ba? Kaya naman itong ginawa nga ni Kuma during Sabo the Archipelago arc na pagliligtas sa buong Straw Hat Pirates, kitang-kita pa rin natin dito yung unselfishness niya na ipinakita niya rin sa atin sa buong flashback niya. Dahil alam naman natin na ito na yung last moments niya na meron siyang consciousness. Pero imbis nga na gamitin niya to para sa pansarili niyang kapakanan, gaya ng paikipagkita sa anak niya na in fact nasa isla rin na to nung time na to, mas pinili nga niyang gamitin na lang itong mga huling sandali ng consciousness niya para iligtas itong pirate crew ng anak ng kaibigan niya. At alam ko na sa huli magiging worth it din ang lahat ng ito. Lalo na't kung malalaman niya sa huli na itong matagal niya na palang pinoprotektahan, yung matagal niya na rin palang hinihintay na si Sun God Nika.